1,860 equivalent to 100,000 in peso. Baka mangyari to guys sa inyo dito sa Facebook. Kaya panoorin mo to. Welcome back to Nut Palaboy Tutorial. And guys, may kukwento ako sa inyo ngayon na totoong nangyari to dahil isa po sa ating mga followers humingi po sa akin ng tulong last 2 months ago na iset up yung kanyang payout dito kay Facebook. At yun nga po, successful naman ang ating pag-set up sa kanya. Kaya lang, nakakalungkot lang talaga dahil humingi po ulit siya ng tulong sa akin kahapon lang na kung saan tinatanong niyo po sa akin kung totoo nga po ba na ang iyong sasahurin dito kay Facebook once na nag-send po niyan ng katulad nito is kalahati lang po ba ang inyong matatanggap. Wala pong katotohanan yon dahil once po na nag-send sa inyo si Facebook ng ganito na next payout sa inyong bank details, sa inyong bank account, buo po yan na ibibigay ni Facebook. Ang nangyari po kasi dito sa ating follower, nagtatrabaho po siya dyan sa gitnang silangan. At tinanong ko na rin po sa kanya na kung bakit ganun kalaki yung kinita niya. So, in-explore ko po yung kanyang page at totoo naman po talaga na halos magtumbling-tumbling siya dyan at umaabot talaga ng almost 500,600,000, more than that ng kanyang mga viewers. Tapos talagang kahanga-hanga naman yung kanyang Facebook page. So hindi ko po muna ilalabas at gusto ko lang po sana na kung nakakapanood yung gumawa nito sa kanya, sana naman makonsensya ka. So ang nangyari po kasi, meron po siyang kaibigan sa Pilipinas na kung saan nagtiwala po siya dahil nga po siyempre pag nasa gitnang silangan ka, hindi ka po makakalabas doon once a month lang. So wala ka pong kakayahan para mag-open ng bank account. So dahil wala po talaga siyang alam-alam about sa mga bangko, ang gusto niya lang po talaga ay kumita dito kay Facebook. So sa madalit sabi po, nagtiwala po siya sa kanyang kaibigan at ang kanyang kaibigan din nagtiwala din sa kaibigan niya na yon na doon ipasok yung sasahurin niya dito kay Facebook. So ang nangyari po, sumahod nga po siya ng ganyan kalaki at ang tinatanong niya po nga sa akin kung matatanggap niya po ba ng buo yan or hindi. Kasi po, ang sinabi po sa kanya, nung taong tumanggap ng sahod niya kay Facebook is kalahati lang po yung pumasok. Questionable, di ba? So tinanong ko po sa kanya na sabihin mo dun sa taong tumanggap ng sahod mo, kailangan ipakita yung transaction history ng passbook niya. Ang sinend po sa kanya ng taong yon ay withdrawal slip. Hindi po withdrawal slip guys ang dapat isend sa'yo. Dahil yan po, ang withdrawal slip po is kung magkano lang yung gusto mong i-withdraw. Ang pinakamagandang katunayan dyan, kung talagang hindi ka niloloko ng taong tumanggap ng sahod mo, dapat maipakita niya sa'yo yung transaction history. Kung passbook man po yan, makikita niyo po dyan kung magkano yung pumasok nung date na yon at nagalagay din po from kay Facebook. Ayan po yung account ni Facebook. Diyan nyo po makikita na legit po yung pinadala sa inyo. So, hindi po totoo na kalahati lang po yung bibigay ni Facebook. So, doon naman po sa mga taong gumagawa nito, maawa naman po kayo. Diba? Kasi unang-una, pinaghirapan po yan ng taong gumawa dito sa Facebook para lang kumita dito, para kahit papaano madagdagan yung kinikita niya. Napakahirap po ang buhay ng isang kasambahay. So, maawa naman po kayo. Although na merong utang na loob na ginamit yung inyong bank account, hindi po siguro sapat na kunin natin yung kalahating kinita niya dito kay Facebook. Ang masakit pa nito guys, aside from doon sa kalahating kinuha niya kay doon sa may-ari ng sahod na to, hinihingan pa po siya ng 20%. Imagine niyo naman guys, ikaw yung nagpakatumbling-tumbling dito kay Facebook, tapos hihingan ka pa ng 20%. Grabe naman, mas malaki pa yung hinihingi mo kaysa sa bangko na interest doon sa perang diniposito sa bangko mo, di ba? So, ang advice ko po dito sa ating followers is I'll try my best na tulungan siya na makapag-open siya ng sarili niyang bank account. Or otherwise po, open natin siya ng PayPal para doon nyo na lang po i-connect yung inyong kikitain dito kay Facebook. Kaya ito lang po ma-advise ko sa mga baguhan dito sa Reels. Kung wala po kayong bank details, wag po kayo agad-agad magtitiwala kung kani-kanino na yun ang gagamitin yung bangko. Dahil hindi nyo po alam, malay nyo, mag-trending lahat ng mga content nyo dito kay Facebook at nangyari nga po yan sa kanya, at sumahad kayo ng ganyang kalaki tapos tinakbo lang yung pinaghirapan nyo. Or otherwise, kalahati lang ibibigay sa inyo. Sobrang nakakalungkot naman po talaga. Kaya nga po ako dito, tumutulong ako ng walang bayad doon sa mga nagpapaset up sa akin. Dahil ito pong mga maliliit nating mga kababayan dyan sa Pilipinas, gusto lang po talaga nilang kumita din. So wag na po nating hingan. Kaway-kaway po dyan sa mga kababayan natin sa Pilipinas, kapwa natin Pilipino.
Pero wag nyo na pong gatasan. Grabe naman kayo. Ano ba namang klaseng may makonsensya naman kayo, 'di ba? Especially doon sa mga malalaking content creator, no? Shoutout po sa inyong lahat. Kung isa man po kayo doon, hindi ko po kayo nila lahat, pero shoutout po sa mga malalaking content creator na nanghihingi doon sa mga humingi ng tulong sa inyo. Ano pa naging content creator kayo? Yun lang ang may tutulong nyo sa mga kawawa natin na maliliit na content creator na katulad ko. Ako, I'll try my best na tulungan po sila, pero ito pong nababalitaan ko na nanghihingi pa talaga na para lang matulungan mo yung mga content creator, maawa naman po kayo. Huwag masyadong sambahin yung pera, hindi nyo po madadala sa langit yan. Kung sa langit ka mapupunta, di ba? Hindi mo dadala sa hukay yan. Kumikita ka na kay Facebook, big content creator ka, nangihingi ka pa. Anong klaseng content creator ka? Dapat you must be a good example sa iyong mga followers, sa mga viewers, doon po sa mga maging magandang halimbawa ka sa mga nagsisimula dito sa Reels. At doon naman po sa mga nagsisimula sa Reels, no, piliin nyo po yung mga taong pinagkakatiwalaan nyo, especially dito sa bangko. Wag na wag po kayo magtitiwala, lalong-lalo na pagdating sa pera. Ang dami pong nasisilaw pagdating sa pera. Kahit piso lang po yan, wag po kayo magtitiwala dahil pinagpaguran nyo po yan. So sana isa pong magandang halimbawa yung nangyari dito. Inuulit ko po, tutulungan ko po siya na makapag-open ng kanyang sariling account para lahat po ng kanyang pinaghirapan ay mapupunta na dito sa kanya talaga. At hindi na magkakaroon ng 20% or kalahati man po yan. Huwag po natin lukuhin yung kapwa natin. Nako, wala po kayong patutunguhan dyan. So, ayan, nawala tuloy yung focus ko dito. Actually, ipopromote ko lang itong sapatos, itong SB Dang na kung saan, nasa market po nito, nasa 600 Singapore dollars na ngayon. At nasa, I think in peso, no, 600. So, around 30,000. Yan. And ito pong Travis Scott na Air Jordan, sa market po nito, nasa 1,200. So, meaning to say, nasa almost 45,000. So, ang mga nagtatanong lang po, no, nagtataka po kayo, baka nagtataka po kasi kayo na meron po akong sapatos dito sa harapan ko. So, binibenta ko po yan. Negosyo po natin yan. Ito po yung ating mga collection. At ito rin po yung sa likod ko yung mga binibenta natin. So, kung interesado ka, just PM nyo lang po ako kung gusto nyo po. Yan. So, muli ko pong pinapaalala sa inyo guys na huwag kayong magpapaloko. Sa totoo lang. Dahil mahirap maloko lalo pagdating sa pera na pinaghirapan mo. So, ito po si Notnot Palaboy. Thank you so much po. At 61,000 followers na po tayo dito sa Notnot Palaboy. If you want more tutorial, don't forget to follow my page. At saka i-follow nyo na rin, i-subscribe nyo na rin po yung YouTube ko. Maraming salamat po. 61,000 followers. Bye!